Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Walking in Obedience. And I also think na this will be the last installment for this series kasi nga every Monday is nagpapalit tayo ng panibagong series and today is Sunday. Today is Saturday pala. So, second to the last installment to, tapos yung para bukas is yung last installment natin. So, for today, ang topic natin is invest in eternity or new identity in Christ. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Mark chapter 1 verse 17. In English Standard Version, "And Jesus said to them, 'Follow me and I will make you become fishers of men.'" In Filipino translation naman or in Magandang Balita Biblia, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." So, natutuwa lang ako dito sa verse na to kasi ito halos paulit-ulit tong nababanggit sa church namin kasi nga this is all about making disciples, diba? Tayo is dinidisipulo na tayo ng ating Panginoong Kristo and tayo din dapat mismo ay makapagdisipulo ng iba pa. Kasi kapag nawala na tayo dito sa mundo physically, hindi naman natin madadala yung mga kayamanan natin or kung ano mang gamit meron tayo. Ang maipagmamalaki lang natin is kung ilang tao ba yung nadala natin sa ating Panginoon or kung naging magandang disipulo. Nakapag-disipulo ba tayo ng mga tao patungo sa Kanya? So, ayun nga, this is all about making disciples, diba? Kaya nga sabi dito, invest in eternity. We should not invest para dito sa ating makamundong mundo, dito sa buhay natin ngayon. More like, we should invest more in our eternal life. Eternity, di ba? Yung buhay natin kasama ang ating Panginoong Kristo at Panginoong Diyos. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus calls people to join His movement. So, katulad natin, tayong mga Kristiyano, gaya ng sabi ko kanina, dinidisipulo na tayo ng ating Panginoong Kristo. And He wants us to join that movement na makapagdisipulo rin tayo ng iba, makapagpahayag ng magandang balita mula sa ating Panginoon sa ibang tao. Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon, di ba? Katulad natin na tayo yung mga super blessed and masiswerte tayo. We are privileged na we have enough time and resources para makapunta sa mga church, sa church natin na nakakapag-discipleship tayo, nadidisciple tayo, nakakapag-worship tayo. But yung ibang tao is they just don't have the time and enough resources, di ba? Para magawa kung ano man yung nagagawa natin. So, being the instrument na ginawa ng ating Panginoon and having the blessings that we have received from Him, we should share it sa iba pa and makapag-disciple din tayo, di ba? Tayo'y ginawang instrumento ng ating Panginoong Jesucristo para makapag-disipulo rin ng ibang tao. Number 2, Jesus gives us a new identity. So, kung matatandaan nyo, we have been saved through faith, di ba? And once nadidisciple na tayo and kinilala na natin ang ating Panginoong Kristo, then we now have our new identity. We have been given our new identity by Jesus Christ. And number 3, Jesus invites us to invest in eternity. So, yes, it is good na mag-invest din dito sa mundo natin kasi nga tayo rin na makikinabang dyan, yung next generation natin, di ba? But what I mean is, dito sa statement na to, He also wants us to invest more in our eternal life, eternity. Kaya nga sinasabi,
kailangan natin ng new identity in Christ. Kasi that is one of the ways how we can invest in eternity. Diba? Kaya nga, kailangan din natin ma-disciple and also, kailangan din natin makapag-disipulo. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, we should be both fishermen and fishers of men. Number 2, obedience is the key to realize our new identity. And number 3, sow now and reap for eternity. So, all those aforementioned are some of the ways how we can practically invest for eternity.